Okay. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang panig ng mundo po kayo naroroon. Lalo na po yung mga kababayan natin dyan, OFWs na palagi pong nakasubaybay sa atin. Yan, welcome po sa programang Pinoy Health and Wellness. At syempre po, ako pa rin po ang inyong makakasama sa 30 minutong usapang pangkalusugan, Mabel Arive. At ngayong araw po, ang topic naman po natin ay tungkol po sa black garlic. Ito kasi hindi to masyadong common Hindi lahat nakakaalam nito at hindi lahat alam yung benefits nito sa ating katawan. At kaya nga po ngayong araw para maipaliwanag sa atin kung ano ba ang benepisyo nito, ayan, makakasama po ulit natin isa pong alternative health care practitioner, si Doc Orlan Tardio. Ayan, magandang araw po ulit, Doc. Okay, magandang araw ulit, Mabel. Ayan. So ngayon, Doc, pag-usapan naman natin tungkol sa black garlic. Ano po ba ang pinagkaiba ng black garlic sa usual na garlic na pinangsasahog natin sa mga araw-araw na ulam natin? Okay. Napakalaki ng kaibahan niyan, no? Kasi alam naman natin, no, last topic natin, pinaliwanag ko sa isa sa mga common na ginagamit sa alternative medicine, yung garlic. Napakaraming health benefit niyan. Kung iisa-isahin ko, baka abutin tayo rito ng magdamag. Siyam-siyam. No? Abutin tayo ng siyam-siyam dito, no? And itong black garlic, no, hindi naman siya yung garlic na talagang nabuhay, black, ano? It was a fermented garlic. Okay, so kaya siya naging itim. And because of that fermentation, yung power ng garlic, hindi lang niya na 3 times, actually na 30 times niya pa. Especially the polyphenols. Yan yung mga importanteng antioxidant na kailangan ng katawan natin. So remember last time, binanggit ko sa'yo, isa sa mga ingredient ni garlic, yung allicin. So, yung allicin, maganda yan sa blood circulation. Yan yung isa sa nakakatulong kung bakit yung hypertensive natutulungan ng garlic natin, di ba? Tsaka natural antibiotic siya. So, because of this fermentation, yung allicin power ng garlic na 10 times niya. So, ganun siya ka-powerful. Kaya nga, ang tawag dito sa black garlic sa Taoist mythology, yung mga Taoist natin, no? Chinese, is immortality food. Oh, kasi sinaserve yan doon sa mga Taoist para magkaroon sila ng, para sa vital energy nila. So it can add on energy talaga, and it can prolong your life. Yan yung sikreto nila bakit mahaba yung buhay nila. At yung pinakamagandang fermentation ng garlic na nagkaroon ng napakaraming studies, yung black garlic na nasa Japan. Oo nga, meron nga rin ako nabasa na kilala siya sa Japan, pero ginagamit na rin sa Thailand, no? Yes, of Kasi course. nga, pinaniniwalaan nga na nakakahaba talaga siya ng buhay. Tama. Kung saan-saan din siya daw hinahalo na Yes. mga health product na. So, ginagamit din siya sa pagluluto minsan Oo. Pero And sa iba pa Europe- rin ba kapag yung natural talaga na yung black garlic as is? Or pwede naman na isama sa luto? Pwede mo naman talaga isama sa luto. Pero kung kakainin mo siya ng actual na garlic lang, okay. Mas Ano ang okay. Mas okay, di ba? Ang maganda lang kasi dito sa black garlic, yung garlic kasi hindi mo kayang i-chicha yun Hindi mo pwedeng kainin, di ba? Tsaka ang tapang sa bibig Oo, din yung amoy, di ba? Yes. Andun Eto, pag mag-e-enjoy ka, kaya mo ubusin yung isang isang bulb ng garlic di ba? Kasi masarap na siya, para ka lang kumakain ng pasas na inadobo. Ganun yung lasa niya. Di ba? And sa Korea, kilala rin yung black garlic. Oo, sabi nga doon it can endorse yung power yan yung binibigay doon sa mga kababaihan doon. Para magkaroon daw ng supernatural power. Oo, para Sa Pilipinas, no? Isa yan dun sa mga hinanap namin na pagkain. Kaya lang, may mga some black garlic na lumalabas dito, pero hindi siya ganun ka-potent Yung study kasi na lumabas sa PubMed, sa US National Medicine, yun yung black garlic Japan. Oo, kaya hinanap talaga namin yan. Black garlic. So, sa Japan talaga, yung pinakamagaganda at pinakamasusustansya source ng black garlic. Oo, ng black garlic. Yes. Pero ito, no, Doc, ang black garlic ba, yung mga nutrients na nakukuha natin sa normal na garlic, same din ba ng nutrients dun sa black garlic? Tas parang nabuboost lang niya? Or nag-iiba na rin?
Hindi. Actually, na-intensify na-intensify niya. lang. Yes, na-intensify niya yung power ng garlic natin. Na iba yung form niya, pero it was intensified para do sa purpose niya. Yan. And eto ba, Doc, pwede ba na yung mga nanonood sa atin ngayon, nandyan sila sa bahay nila, tapos ang dami na kasi ngayon, 'di ba, sa YouTube, sa Google, pwede na silang mag-search kung paano ba yung fermentation. Pwede ba nilang gawin 'yan ng ako na lang mag-ferment niyan, gawin ko na lang 'to para maging black na rin yung garlic. May mga ganun ba or hindi yan advisable? Merong mga gumagawa, kaya lang, ang problema nga kasi, hindi nila na-perfect eh. So, what happened is, hindi rin ganun nagiging ka-effective yung black garlic mo. Para ka lang kumain ng normal na garlic. Oh, parang minsan mali pa yung luto mo, 'di ba? Imbis makabuti, hindi nakabuti. So, kaya meron talagang mga expert na gumagawa niyan. So, yun. And yung mga benefits niyan, Doc, ano-ano ba yung mga benefits niyan? And in particular na rin natin, yung mga sakit na sobrang- pwede nating magamot or kung hindi man totally magamot, kahit paano matulungan. Yes. Sobrang dami. No, especially yung top 3 killer disease natin ngayon dito sa Pilipinas, no, yung heart disease, yung cancer, diabetes. Yan yung number 1 na natutulungan niya. Kasi ang atake ng garlic is direct dun sa inner part ng cells natin. No, yung DNA na tinatawag. Okay, so yun yung nako-correct niya. Kaya mas maganda, mas mabilis yung epekto niya sa atin. So doon sa mga gusto makaiwas sa sakit, gusto mong humaba buhay mo, kumain ka araw-araw ng black garlic, then i-combine mo doon sa ilang mga fruits, herbs na mas mag-i-intensify pa. Makakaiwas ka talagang haba yung buhay mo. Doon naman sa mga may sakit na, nandiyan na yung illness nila, mas mabilis yung recovery ng pasyente. Ang dami na Ano ba namin. yan, Dok? Kahit saang sakit, okay siya? Or ano yung subok na mga sakit na natutulungan talaga ng black garlic? Particularly cancer. Yeah. Kasi it can, toxic siya sa 14 different kinds of cancer cells. So, pinapatay niya yung mga cancer cells na to. Kasi yung cancer cells talaga, nasa katawan natin yan. So, nag-activate lang yan kapag unhealthy na yung body mo. Humihina yung Di ba? immune. Humihina immune system mo. So, may malfunction na siya. So, ito, pinapatay niya yung mga cancer cell na to. 14 types, different kinds of cancer cells. So, kaya number 1 yan sa mga gusto makaiwas sa cancer, tapos nagsasuffer na ngayon sa tumor. So, laking tulong po ng garlic. And most especially yung hypertension. Diba? Kasi magaganda yung blood circulation mo. Ang dami ng testimony sa heart, diba? Enlargement of the heart. Sobrang dami ng studies about black garlic. Kaya pagka inisa-isa natin, again, abutin tayo Pero ng siyam-siyam eto, dito. no, Doc, high blood, okay siya sa high blood. Kasi di ba sabi nila, nakakababa ng dugo. So, Okay. dun sa mga low blood naman, hindi siya advisable. Hindi naman. Hindi Kasi naman. pag sinabi niyo pong high blood, no, o hypertension, tumataas yung blood pressure mo. Yung sinasabi naman kasing low blood, hindi naman ibig sabihin, bumababa yung blood pressure mo. Hindi, bumababa yung pulang dugo mo. So, this is a different story. Hindi ko mo high blood ka, hindi ka na pwedeng kumain ng pang low blood. Di ba? O low Or blood low ka, blood hindi ka ka. na pwedeng maging high blood. So, it is a different story. So, yun parehong natutulungan yun kasi nababalanse yung dugo mo. At nako, Doc, bitinin ko lang muna ulit kayo, no? Okay. Yung mga iba pang benepisyo niyan, yung black garlic na yan, at iba pang mapupulot natin na maganda dyan sa black garlic na yan, pag-uusapan po natin sa pagbabalik po ng Pinoy Health and Wellness. Nagbabalik po ang programang Pinoy Health and Wellness. Ako pa rin po ang inyong kasama, Mavel Arive, at kasama ko pa rin po isang alternative healthcare practitioner, si Doc Orlan Tarjo. At syempre, ang topic pa rin po natin, isa po sa pinakamasustansya, no, na gulay, ang garlic o black garlic in particular. So tuloy na natin, Doc, no. Kanina pinag-usapan natin, nakakatulong siya, maganda siya sa mga may cancer, Okay. tapos sa mga may sakit sa puso, ayan, Hypertension. hypertension, ayan. So bukod po doon, ano-ano pa ba yung mga pwedeng matulungan nitong black garlic? Actually, marami pa. Maganda siya na anti-inflammation, no? Antibacterial. Doon sa mga tao na nagsasuffer sa, kagaya ngayon, may outbreak tayo, di ba? Oo, measles, Ng, yes. measles. So, napakalaking tulong nito doon, no? Kasi pumapatay ito ng mga virus and bacteria.
And ito, Doc, napatunayan na to sa mga pag-aaral. Yes. Pwede nyo i-research kung gusto nyo makita talaga particularly kung paano siya nakakatulong. Kasi minsan, ang hirap nung dinaan mo lang sa kwento. Di ba? May Yes, mga oo, tao yung iba na... hindi maniniwala. Oo, di sila basta maniniwala. So, meron talaga tayong research. You can type yung PubMed, lalabas dun kung ano yung mga health benefit ni black garlic at kung paano siya particularly nakatulong doon sa particular na illness. O kanina, kung paano siya nasabi na it can toxic siya sa 14 types of cancer. Paano siya nakatulong dun sa hypertensive na tao, no? Paano siya nakakapag-unclog ng mga bara sa ugat natin, no? Sa inflammation, paano siya nakakatulong. So, nandun din yun. Sa mga may arthritis, nakakatulong din. Di ba? Pero Doc, no, para sa mga tinatamad, iba kasi dyan, tinatamad Oo, research, di ba? magbasa. So, paano nga po ba iyan talaga nakakatulong? So, basic lang. Iaayos niya yung cells mo. So, syempre, pag maayos yung cells mo, you can have a healthy tissue. O, pag healthy yung tissues mo, nagiging healthy yung organ mo. So, yung process of prepare ng body mo at ng immune system mo, nagiging mas mabilis. And actually, ang katawan natin, meron tayong kakayahan na magpagaling sa sarili. Yan yung wonders na hindi alam nung marami, di ba? Diyos lang yung nakakaalam paano nangyayari yun. So, bakit ba ang buhay ng tao ngayon maiksi na? Kasi humina na ng humina yung body system natin. Di ba? Yung immune system natin because of the napakaraming factors. Di ba? So, ngayon, dahil because of this black garlic, kaya nga ginamit siya ng mga Taoists, 'di ba, para makapag-increase ng vital energy niya kasi talagang ini-intensify niya rin yung pagre-repair ng body natin. So, yun yung pinaka-simpleng explanation doon. It can repair your cells. So, dahil nga sa, kumbaga, meron dyan yung yaman, di ba? Yes, Kumbaga sa, oo. sa atin na normal, pera di ba? Kayamanan, pera. Ito, yung mga kayamanang taglay niya is yung mga, kumbaga, ingredients na meron siya, nutrients na meron siya, yun yung nakakagaling Yes. sa mga cells, inaayos niya. Kung hindi man totally na ibabalik sa dati, nire-repair lang niya para mas maging okay pa rin yung function. Tama. Oo. And, Doc, no, matanong ko lang, etong black garlic na to, dahil nga hindi siya masyadong Kilala. common, hindi siya masyadong kilala, dito ba sa atin, marami bang tayong makikita niyan or mabibilihan? Even sa market, sa palengke, meron ba na bang nagbebenta niyan? O special yung black garlic na yan? And special lang din yung mga pwedeng mapagbilhan niyan? Actually, dito sa atin sa Pilipinas, itong company ngayon na nakita ko, kasi kaya kami nandito, kasi nung naghanap kami ng black garlic, dito namin nakita yung pinakamagandang klase ng black garlic. So, meron ka makikita some places, kaya lang hindi ganun ka-potent yung black garlic. Diba? So, itong company na to na napunta namin, dito ko nakita yung pinakamagandang black garlic. So, yung pinaka-main supplier ng black garlic sa Japan, dito nagsusupply. Sila nag-introduce ng black garlic dito sa Pilipinas. And eto, So, Doc, kung gusto mo makasigurado na yung black garlic na kakainin mo o bibilhin mo is talagang, kumbaga, genuine. Subok. Oo. Diba? O subok na siya talaga yung black garlic na dumaan sa maraming research. So, you can get it dun sa pinaka-main source niya. Diba? So, yung main supplier, yun, dun sa, sa One Okada International. And ito, Doc, no, para lang mas malinaw din, ito, pwede naman siyang ihalo sa, pag nagluto ka, halimbawa ng sinigang, 'di ba? O kaya Pwede. sinangag. Kapag 'di ba, bawang sibuyas 'yon, pwede siyang gano'n nang hindi nababawasan yung nutrients niya. 'Di ba? Unlike dun sa mga gulay kasi green leafy, yung mga ganyan. Kapag Oo. sinama mo na sa pagkain, nagiging acid, Nagiging 'di ba? acid na siya. Etong black garlic, kahit ba isama siya, for example, ng viewers natin ngayon, bumili, tapos Okay. sinama sa mga food, okay pa rin ba yung benefits, yung nutrients na makukuha nila dito, or mababawasan na rin? O, mababawasan na rin, syempre. Kaya mas maganda pa rin yung kinain mo siya ng actual talaga. Pero unlike dun sa mga green leafy vegetables natin, yun talaga nawawala nutrients pag na-overcook. Ito naman hindi. So, ito, Nare-retain. mababawasan lang, pero hindi naman siya totally acid na rin. Hindi. Oo. So, marami ka pa rin nutrients Marami. na makukuha sa kanya. Oo, yung ang garlic, kinakailangan i-crush mo di ba? Para lumabas yung alisin. So, ganun din yung si black garlic. And ito po ba, yung normal